Hello SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito pag-uusapan po natin anong mangyayari kapag ang mag-asawa ay parehong member ni SSS. Well, kapag ganun po, kapag kayong mag-asawa ay parehong member ni SSS, then it's a wow! Good job po sa inyo dahil hindi po kayo matutulad sa ibang mga senior citizens ngayon na wala talagang naiipon na contributions mula sa SSS nung kabataan nila. Kumbaga secured po ang inyong retirement plan para sa inyong mag-asawa. Okay, so ito na yung mangyayari guys. Number 1, kapag kayong mag-asawa ay parehong member ni SSS at pareho nyo ring nabuo ang minimum requirements para sa pagiging pensyonado kung saan ito ay 120 months na contributions. Ibig po sabihin, kapag dumating na kayo sa inyong retirement age, pareho kayong mag-asawa ang makakatanggap ng monthly pension mula sa SSS buwan-buwan. Number 2, kapag pareho na po kayong pensioner mag-asawa at isa sa inyo ay nauna nang nawala sa mundo, yung naiwan mong asawa, siya po ang magpapatuloy ng iyong monthly pension. Tatawagin po siyang survivor spouse pensioner. So, ibig po sabihin, dalawa po ang matatanggap niyang pension mula sa SSS. Survivor pensioner mula sa SSS ng namatay niyang asawa at retirement pensioner mula naman sa kanyang sariling SSS contributions. Tandaan niyo lang po, survivor spouse pensioner, kapag kayo po ay nag-asawa po ulit, no, ikinasal kayo ulit, or nagkaroon lang kayo ng ka-live-in partner, guys. Pag nalaman niya ni SSS, ititigil niya po ang survivor pension na natatanggap mo mula sa namatay mong asawa. Number 3, ngayon pagsabihin niyo, ma'am, paano naman pagsabay kaming nawala? Papasok po dito guys ang 5-year guaranteed period. No? Kapag kayong mag-asawa, pensioner, tapos sabay kayong nawala guys, papasok dito ang 5-year guaranteed period. Maliban na lang po kung meron pa kayong below 21 years old na anak. Kasi sila po ay iyong magiging primary beneficiary. Pero pag wala na kayong primary beneficiary guys, papasok na dito ang 5-year guaranteed period na kung saan po, kung naka 5 years na kayong mag-asawang pensyonado ni SSS at namatay kayo, yung naiiwan yung beneficiary, wala na pong matatanggap yan na death claim. Funeral lang po. Okay? Pero kapag, let's say for example, naka 2 years lang kayong pension, so may natira pa kayong 3 years. Yung 3 years po na natira, ito po ang paghahatian ng beneficiary nyo. Kung meron pa kayong secondary beneficiary, magulang nyo to member, no? Sila ang magla-lump sum. Kapag wala na yung magulang, then yung designated beneficiary na nilagay nyo po sa SSS. Let's say, meron kayong above 21 years old na anak at yun ang nilagay nyong beneficiary sa SSS, so sila po ang tatawagin nating designated beneficiary. Number 4, ito guys, paano naman kapag kayong mag-asawa ay hindi pa naman pensyonado, no? Dahil wala pa kayo sa retirement age at isa sa inyo ang nawala na sa mundo. Kapag ganun guys, kapag yung nawala mong asawa ay meron siyang contribution sa SSS ng at least 36 months contributions, ibig sabihin hindi bababa sa 36 months na contributions. Kapag ganun, yung naiwan mong buhay na asawa, ang makukuha niya pong death claim sa SSS ay monthly pension. Siya po ay survivor spouse pensioner mula sa SSS ng namatay niyang asawa. Lifetime po yun. Maliban na lang po kapag yung buhay na asawa ay ikinasal ulit or nagkaroon ng ka-live-in partner dahil i-stop po, ititigil po ni SSS ang survivor pension na tatanggap niya mula sa namatay niyang asawa. Nagets? Ngayon, kapag yung buhay na asawa, hindi siya nag-asawa ulit, hindi na siya nagkaroon ng karelasyon, at dumating na siya sa retirement age. So, mag-apply na siya ngayon ng kanyang retirement claim mula sa SSS sa sarili niyang contributions. So, dalawa ang marireceive niya na monthly pension. Survivor spouse pensioner mula sa namatay niyang asawa at retirement pensioner mula sa sarili niyang contributions. Malinaw po ba guys yung pagka-explain ko? So, yun po ang mangyayari guys kapag kayong mag-asawa ay parehong member ni SSS. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng benefits, no? So, masusuportahan niya yung pagiging matanda niya guys, financially. Okay? Pag pareho naman kayong pensioner, tapos pareho kayong pinagpala, no? Meron kayong mahabang buhay dito sa mundo, wala rin kayong maging problema financially. Dahil monthly, pareho kayong merong monthly pension na marireceive sa SSS. May budget kayo sa pang-araw-araw.
Lalo na kapag hindi kayo sinusuportahan ng mga anak nyo financially, regular, di ba? So, saan kayo kukuha ng inyong everyday na budget? Kaya yung SSS, na dalawa kayong mag-asawa guys, sobrang laking tulong talaga yan sa inyo pag tumanda na kayo. Alright, SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.